Magandang araw mga kabugis. Ako muli si Lito at welcome tayo sa akin channel, Palyaris Garden. Alam ko na marami kayo ng mga bougainvillea sa ngayon na tapos nang mamulaklak. Ayan ang share ko sa inyo para kung paano yung gagawin natin para mapabulaklak natin agad-agad. Maraming pamamaraan kasi kung hindi natin matutunan, matatagalan bago mamulaklak, di ba? Ay nasi-share ko sa inyo bago magtuloy tayo. Shoutout nga po pala muna. Shoutout po tayo kay Niepes Galito ng Cagayan de Oro City, kay Sander, saka kay Maria Leonora Sumang. Mamaya na po yung iba. Nakikita nyo po yung yung magbibideo ko dito, yung malalago ang bulaklak ko. Ito sila. Yung dati. Naglaos na rin yung bulaklak nila. Tanggalin ko yun. Papansin nyo, ayan o, naglaglag na. Noong isang natin, hindi pa naglaglag ng gusto. Ngayon naglaglag na. Tatanggalin na natin lahat ngayon nito at pabubulaklakin na natin agad. Kasi kung magtatagal, sayang naman, di ba? Kaya nating pabilising pabulaklakin yan. Number 1 lang, tanggalin natin muna yung mga bulaklak, siyempre, di ba? Saka yung mga dulo-dulo lang, yung mga... Kasi mayroong mga lantang sanga sa dulo yan, yung binagbulaklakan. Tatanggalin lang po natin yung mga ganyan. Ito ang pinaka the best po na paraan para mabulaklak agad-agad. Total tagaraw pa naman. Kahit tagulan, napapabulaklak po natin pagka alam natin yung gagawin natin, di ba? Tanggalin lang po natin 'yan. Konting tiyaga lang. Siyempre, pag napabulaklak natin, buwan na naman ang aabutin bago malaglag, di ba? Gano'n na yung sandali natin na pag-aksaya ng panahon, di ba? Tanggalin lang po natin yung mga bulaklak kasi pagka namulaklak siya at may mga dati ng bulaklak, hindi magsasabay-sabay. Pagkaraan, hindi dadami ng gusto yung bulaklak niya kasi mayroon na mga luma na humihitit yung bulaklak niya. Kaya ang pinaka the best, tanggalin muna natin lahat. Huwag lang yung bagong-bago, may mga bagong bulaklak pa rin. Iwan na natin. Pero yung medyo luma na, tanggalin na natin. Tanggalin po natin lahat. Ito yung mga bago, hindi na natin tatanggalin kasi tutuloy na yan. Yung may mga usbong na yan. Papalakasin lang natin na mamulaklak. Kasi hindi ho hindi kakapal yan hanggang dito itong mga ito. Itong mga pinagbulaklakan saka yung mga bulaklak na luma. Maraming ganito. Pero marami ding nalalaglag sa ilalim ito. Talaga naglaglag na siya. Dalawa yung gaganituhin natin. Pakita ko sa inyo yung proseso para magawa natin, di ba? Ang daming bulaklak. Tanggalin na rin natin ito nasa puno. Pero rooted dito, tanggalin na natin kasi hindi magandang tingnan, di ba? Dami pa. Mapapansin nyo itong mga usbong na ito, kukunti, di ba? Pero pag ginawa natin ito, yung gagawin ko ngayon, biglang dadami yung mga usbong na yan. Kasi pag nag-usbong na ganyan, mamumulaklak na. Kung pa isa-isa lang na ganyan, siyempre, kukunti rin ang magiging bulaklak. Tanggalin pa po natin yung mga iba. O ayan, tanggal na natin yung mga luma. Ito rin isa nagkaganito dito. Pero nalalaglag yung bulaklak niya. Mas matagal malalaglag yung bulaklak nito. Kahit luma na, ayaw pa rin malaglag. Dito, nalaglag siya. Pero tatanggalin lang natin dito yung mga pinagbulaklakan na ganyan. Yan. Pangit kasi tingnan pag merong ganito. Pero malalaglag din yan, matagal lang. Yung mga pinagbulaklakan. Pero kung kuhan, pwede natin tanggalin. Kung naman, pwede naman hindi. Kasi malalaglag din naman yan. Matagal lang.
Ito sinisipag tayo, di ba? Ditanggalin na natin para gumanda yung bumambilya natin. Ito yung pinakita ko sa inyo na ano, silver red ko na ano, napakadaming bulaklak. Pag nagbabago yung panahon, alam niyo, kasi biglang malalakas yung ulan na may hangin. Pagkaraan uulan, tagal na hindi umulan, pagkaraan na ganun. Nagbabago rin ang pakiramdam ng mga bougainvillea. Yung iba naglalaglag. Pero madali lang din naman makarecover, mabubulaklak ulit. O, ganyan na. Itong isa, pwede po natin na ano, cultivate lang natin ng konti. Konti lang, yung mga gilid lang. Para pagka nagdilig tayo, nakukuha yung gilid. Bumababa yung tubig. Cultivate lang natin ng konti. Pagka ganito, alam niyo yung mga kawapat na ganito, pagka lagi natin dinidiligan, lalo yung malakas yung pandilig natin, yung guys sa akin, nagkukulang yung lupa niya. Kaya dadagdagan natin. Dagdagan natin ng konti. Malaking kuha na naman ito, sustansya dito sa ano, na makakain ng halaman natin. Konti lang, ganyan. Yung isa din, i-cultivate natin ng konti. Gustong-gusto ng bougainvillea yan. Pero yung gilid lang ha, huwag sa gitna. Ito, kumpleto naman ang lupa ito, marami. Hindi na natin dadagdagan. Napakabilis mamulaklak pagka ganito. Yan. Po ngayon, kailangan ng abono para mapabilis natin mamulaklak. Saka maparami natin yung bulaklak. Kasi para magustong siya ng ano, kagaya dito, naninintig yung sanga niya, di ba? Kulang sa usbong. Ito, medyo mausbong ito. Pero, nalagyan din natin ng parehas na abono. Shoutout nga po ulit tayo. Shoutout po kay ano, Aurelia Miana. Shoutout po. Menili Cubillas. Shoutout po sa inyo. Ricky Garcia. Shoutout po sa inyo. Estelito Gutierrez. Shoutout po kay Nimpa Tuyay. Ito yung pagkakasunod ko dito. Shoutout po sa inyo. Tuloy po natin. Ito uli po yung ano, triple 40 natin. Kailangan po natin talaga abonohan para makatulong talaga. Para lumusog siya, para mamulaklak siya ng marami. Kung hindi po natin naabonohan, mamumulaklak po siya, konti-konti lang. At matatagalan pa. Pakonti-konti. Pero kung abonohan po natin, mamumulaklak po siya ng marami. Wala po tayo ng isang kutsara dito sa triple. Napakalaki po talaga na may tutulong nito. Subok na natin. Saka yung urea, kuha tayo na isang kutsara. Urea yan. Halo lang po natin maigi. 2 kutsara po. Parehas ang halo. Ito kahit anong ano, halaman ninyo o yung gulay ninyo, makapagpapabulaklak ito, makapagpapabunga. Yung abono na to. Ito po yung ginagamit ng mga magsasaka eh. Kahit anong klase na halaman, pwede natin ipunuan. Ito pong ganito kalaki, ito 2 kutsara ito. Lalagyan ho natin ng ano, 1 kutsara. Yung malaki na yung puno niya, pagkaraan, malaki din yung pot. Huwag naman po doon sa maliliit na bougainvillea, maaaring sumobra. Ito kaya natin lalagyan ng 1 kutsara.
Kasi malaki na siya. Gilid sa gilid lang, oh. Gaganyan lang. Iikot lang natin na ganyan. Ito namang isa, ganun din. Sa gilid lang. Tignan natin lahat. Napakalaki pa na yung tutulong niyan. 20 days. Mamumulaklak na ng marami yan. Mag-uusbong kasi yan. Pagkaraan, yung usbong niya may bulaklak na agad. Yung 20 days marami na siyang bulaklak. Yung 30 days talagang marami na bulaklak. Susunod lang po, didiligan lang po natin agad. Ayun na, hindi natin nilagyan sa may puno niya. Yan lang sa may gilid. Sa gilid lang ng pot. Tatansyahin ninyo yung saktong dilig lang para hindi man matapon. Kaya po dinidiligan natin agad para malusaw. Kasi yung ano, pagka tumpok-tumpok siya, hindi naman natin maisasabog ng maigi. Pag tumama doon sa ugat, pag hindi nyo diniligan, yung tapat ng ugat na yun, naglalaglag yung ano, yung dahon niya. Kaya dapat diligan natin. Masusubukan nyo yan pag naglagay kayo, hindi nyo diniligan. May malalaglag na dahon sa mga bougainvillea. Mga ganito ko pong bougainvillea, ganun ang ginagawa ko para mamulaklak agad. Yung naglaglag ng bulaklak. Marami ho sa panahon nato, di po ba yung mga bougainvillea nyo marami. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood ninyo ng mga video ko. Yung mga datihan, maraming salamat sa inyo. Yung mga baguhan naman, pag napanood nyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Pakihit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod ng video. Alright.